Isang 4.5 magnitude na seismic event ang naganap sa lalawigan ng Semnan ng Iran noong ika-5 ng Oktubre, na nagbunsod naman ng haka-haka na sinubukan ng Iran ang isang sandatang nuklear sa unang pagkakataon. Ang ganitong seismic event ay karaniwang resulta ng isang lindol. Ngunit lumitaw ang espekulasyon sa social media na nagmumungkahi na ang kaganapan ay sa halip ay isang underground nuclear test na isinagawa ng Islamic Republic bilang tugon sa mga banta ng Israel na bombahin ang nuclear energy at mga oil facilities ng Tehran. Ayon sa Iranian sources na nakikipag-usap sa The Cradle, tinalakay daw ng mga high levels sa Iran ang posibilidad ng sinasabing isang nuclear test. Ang mga Syrian sources ay nakikipag-usap sa The Cradle noon pang Setyembre. Pinipredict ng mga ito na ang Iran ay maghahangad na bumuo ng mga nuclear weapons capability bilang tugon sa mga ginagawang assassination ng Israel sa mga pinuno ng Hamas, at isa na nga dyan si Ismail Haniyeh sa Tehran. Ang Iran ay naglunsad ng hindi bababa sa 180 ballistic missiles sa Israel na nagdulot ng pinsala sa 3 airbase noong unang araw ng Oktubre, kasunod ng pagpaslang ng Israel sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at IRGC commander na si Abbas Nilforoushan noong ika-27 ng Setyembre. Naghihintay ngayon ang Iran sa posibleng tugon ng Israel. May mga haka-haka na ang Iran ay nagsagawa ng isang nuclear test na naganap ilang araw lamang matapos ang Heritage Foundation, isang right-wing think tank sa US, ay naglathala ng isang ulat na nagsasaad na ang Iran ay maaaring makagawa ng mga sandatang nuklear ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Noong Mayo, nagbabala din ng isang tagapayo ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na maaaring umanong pilitin ng Iran na baguhin ang nuclear doctrine nito, na hanggang ngayon ay nagsasabing ang paggamit ng teknolohiyang nuclear ay para sa mga civilian purposes lamang. Idinagdag pa ng ulat ng Heritage Foundation na noong Hulyo, tila pinatunayan ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Antony Blinken ang pahayag ng isang senior Iranian lawmaker noong Abril na may 1 linggong gap lamang daw ang pag-order ng first test ng isang nuclear bomb. Ayon kay Blinken, sa halip na hindi bababa sa 1 taon, ang layo mula sa pagkakaroon ng kapasidad ng breakout na gumawa ang Iran ng mga fissile material para sa isang nuclear weapon, malamang 1 o 2 linggo na lamang ngayon ang layo nito. Ang mga pahayag din na ito ay sinuportahan ng isang significant increase sa stockpile ng mga uranium ng Iran, na sinasabing tumaas na sa 60% sa pagitan lamang ng Mayo at Agosto ngayong taon, ayon sa isang ulat ng International Atomic Energy Agency. Samantala, ang Foundation for Defense of Democracy, isang think tank na nauugnay sa Israel na nakabase sa Washington DC, ay naglabas din ng isang ulat noong 2019 na nagsasabing sinimulan ng Iran ang isang programa upang bumuo ng mga underground nuclear test site simula pa noong taong 2000. Ito ay kinilala bilang Project Midan. Pumunta naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Ang isang hinihinalang suicide attack malapit sa paliparan ng Karachi ay humantong sa pagkamatay ng hindi bababa sa 3 tao. Isang napakalaking pagsabog ang naganap sa isang kalsada malapit sa Jinnah International Airport noong Linggo ng gabi. Sinasabi ng mga ulat na isang napakalaking pagsabog ang na-trigger matapos ang isang sasakyan ay bumangga sa isang oil tanker. 2 Chinese national ang kabilang sa mga napatay sa isang deadly terror attack sa Karachi. Ayon sa report, ang ikatlong katawan ay hindi ma-identify, ngunit ito ay hinihinalang isa sa mga umatake. Inako naman ng BLA o Balochistan Liberation Army ang pananagutan sa pag-atake. Sinasabing ang target ay isang convoy ng mga Chinese engineer na nagtatrabaho sa isang power project sa Sindh. Narito ang pahayag ng BLA. Tinarget namin ang isang high-level convoy ng mga Chinese engineers at mga investors na dumating sa paliparan ng Karachi.
Ang pagsabog ay naganap sa gitna ng ginagawang pagpapataas ng seguridad ng Pakistan habang kasalukuyan itong naghahanda na mag-host ng SCO Summit. Samantala, ang Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif ay binansagan ang naganap na pag-atake bilang isang karumaldumal na aksyon at nag-offer din ito ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Samantala, ang China ay humiling ng mabilis na aksyon at pagtaas ng seguridad para sa mga mamamayan nito. Nagbigay naman ng pahayag ang Embahada ng China sa Pakistan. Ayon sa mga ito, ang Embahada ng China at Consulate General sa Pakistan ay nagpahayag ng malakas na pagkondena sa itinuturing na terrorist act na ito. Nagpapahayag din sila ng matinding pakikiramay para sa mga biktima mula sa parehong bansa. Ayon sa Chinese Embassy, ang mga engineers na napatay ay bahagi ng Port Qasim Power Generation Company Limited. Nilalayo ng Chinese-funded enterprise na magtayo ng 2 coal power plant sa port ng Qasim, malapit sa Karachi. Inatake ng BLA sa mga nakalipas na taon ang mga Chinese na sangkot sa mga development project. Nahaharap sa panganib ang economic corridor ng Pakistan habang tumitindi ang karahasan laban sa mga mamamayang Chino. Ang proyekto ng Port Qasim ay nahaharap sa mga pag-atake habang ang BLA ay humihingi ng patas na bahagi para sa mga Baloch people. Nangako rin ang Pakistan Prime Minister na si Sharif na palalakasin ang security para sa mga Chinese nationals sa gitna ng lumalaking banta. Pumunta naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Habang abala ang lahat sa giyera ng Russia, tahimik pero kalkulado ang pagsalakay ng China sa Bhutan. Hindi na bago ang interes ng CCP, Chinese Communist Party, sa Bhutan. At walang pag-aalinlangan ang China sa mga hakbang nito. Nagtatayo sila ng mga kalsada at mga pasilidad militar sa lupang hindi kanila, gaya ng makikita sa mga litrato. Sa bilis ng mga pangyayari, baka magising na lang tayo, isang araw na pinagsama na ang China at Bhutan. Masamang balita ito para sa India. Dahil ang Bhutan ay napakalapit sa isang mahalagang bahagi ng India na tinatawag na Chicken Neck. Ang maliit na lupang ito ang nag-uugnay sa mainland India sa silangang bahagi nito. Alam ng China na kahinaan ito para sa New Delhi, kaya gusto nilang mailapit ang mga sundalo nila sa lugar na ito para sa kanilang seguridad. Noong nakaraan, nagpadala na ng sundalo ang India sa Bhutan at ngayon handa na silang maglunsad ng giyera laban sa China. Ngayon, tatalakayin natin ang pinagmulan ng alitang ito sa hangganan ng China at Bhutan. Paano sinasalakay ng China ang Bhutan? Paano nadadamay ang India? At bakit tingin ko'y magaganap ang giyera kung hindi maayos ang isyong ito? Una, isang mahalagang paalala. Ang mga video na tumatalakay sa mga pagkukulang ng CCP ay kadalasang binabaha ng negatibong komento mula sa mga bot bilang taktika ng CCP para pigilan ang pagkalat ng impormasyon na maaaring makasira sa imahe nila. Kaya napakahalaga ng inyong likes para labanan ang mga bot na ito at maipakalat ang mga video ng walang takot. Pindutin na ang like button, libre at saglit lang ito. Sa 21st century, dalawa ang paraan ng pananakop ng lupa. Ang istilong Russian o istilong Chinese. Pwede mong gawin ito sa istilong Russian, isang malawakang pag-atake, o pwedeng dahan-dahan gaya ng ginagawa ng China. Gumagamit ang China ng isang tahimik pero nakamamatay na estratehiya, hakbang-hakbang na pagsalakay. Nakita na natin ito sa South China Sea, kung saan nagtatayo sila ng mga artificial na isla dito at kumukuha ng mga pinag-aagawang reef doon. Hanggang isang araw, magising na lang ang mundo at marami na silang nakuha. Dahil sa lihim na kilos na ito, naiwasan ng China ang malakihang gulo sa kanilang mga kapitbahay o sa Estados Unidos. At ang parehong estratehiya ay ginagawa na nila ngayon sa Bhutan. Tahimik silang nagpapadala ng mga sundalo at nagtayo ng mga kalsada, bahay at mga pasilidad militar doon. Ngayon, may mga fortifications na sila sa lupa ng ibang bansa, kaya nagiging issue ito sa diplomatikong usapan ng hangganan o border. Ang totoo,
Gaya ng lahat ng lupaing kinuha nila dati, isa itong pagsalakay sa Bhutan. Balikan natin ang kasaysayan para mas maintindihan ang pinagmulan ng problemang ito. Matagal nang nakatanim ang hidwaang ito noong unang bahagi pa ng 20th century. Noong panahong ito, hindi pa malinaw ang mga border ng mga bansa sa rehiyon ng Himalayas. Ang lugar na ito noon ay bahagi ng iba't ibang kaharian at imperyo, kaya mas fluid ang mga border. Nang sakupin ng mga British ang India, kasama ang karamihan ng kilalang mundo, sinubukan nilang iguhit ng malinaw ang mga border para hatiin ang mga lugar ayon sa kanilang gusto. Bagamat nagtagumpay sila sa karamihan ng mga lugar sa mga kabundukan kung saan naroon ang Bhutan, maraming lugar ang naiwan na walang malinaw na border. Noong 1949, nang itatag ang bansang China, isa sa mga prioridad nila ay ang magpatatag ng kontrol at dominasyon sa kanilang mga border bilang bagong bansa. Agresibo sila sa pulisyang ito na humantong sa annexation ng Tibet noong 1950. Dahil dito, minana nila ang issue ng border sa pagitan ng Tibet at Bhutan. Sinubukan ng CCP na simulan ang proseso ng paglilinaw ng border, ngunit walang matibay na ugnayan ang dalawang bansa. Dahil sa maliit at tahimik na kalikasan nito at limitadong foreign policy noon at hanggang ngayon, sa madaling salita, mas gusto nilang manatiling nakahiwalay at iwasan ang mga alitan sa border. Sigurado akong mas gusto nilang manatili sa ganoong sitwasyon. Pero alam naman natin na hindi laging opsyon ang kapayapaan, lalo na kung China ang katabi mo. Tulad ng inaasahan, lalong tumindi ang usapin sa mga sumunod na dekada nang nagsimula ang China na maglabas ng mga opisyal na mapa na nagpapakita ng ilang bahagi ng Bhutan bilang teritoryo ng China. Natural, nag-alala ang Bhutan dito, pero dahil wala silang formal na ugnayang diplomatiko sa China, mahirap ang negosasyon. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga usapan, ngunit halos walang resulta. Lalong sumiklab ang tensyon sa pinakabagong usapan, bagay na hindi ikinatuwa ng mga bansa tulad ng India. At iyan ang aalamin natin, kung bakit handang makipaggera ang India. Huwag kang mag-alala, malalaman mo kung bakit handang makipagdigma ang India dahil dito. Sa totoo lang, halos nagdigmaan na sila. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinag-aagawang lupain na nasa sentro ng isyong ito. Kung titingnan mo ang mapa, makikita mong may dalawang pangunahing lugar na pinag-aawayan ng Bhutan at China. Ito ay ang Western Sector kung saan matatagpuan ang Dolam Plateau at ang Central Sector na kinabibilangan ng Jakar at Palm Valleys. Simulan natin sa napakahalagang Dolam Plateau. Ito ang pinakadelikadong lugar sa lahat ng pinag-aagawang lugar at posibleng ito ang maging mitya ng isang malaking digmaan. Ang rehiyong ito ay nasa Western Sector at mahalaga dahil malapit ito sa Siliguri Corridor. Ang corridor na ito na tinatawag ding Chicken Neck ay isang mahalagang daanan na nag-uugnay sa 7 estado ng Northeast India sa natitirang bahagi ng Indian Republic. Sa pinakamakitid nitong bahagi, mga 20 kilometro lang ang lapad nito, kaya't ito ang itinuturing na kahinaan ng India. Kapag nakuha ng kalaban, ibig sabihin, mapuputol ang ugnayan ng India sa iba pang estado nito na magreresulta sa isang malaking krisis sa militar at ekonomiya. Ang problema para sa India ay ang Dolam Plateau na inaangkin ng China ay direktang nakadungaw sa kanilang Chicken Neck na kung sakaling makuha ng China tulad ng ginagawa nila ngayon, magiging malaking disaster ito para sa India sa usapin ng militar at ekonomiya. Alam naman natin na hindi magkasundo ang dalawang bansa at sinasabi nga ng iba na ang tanging interes ng China sa lugar na ito ay para magkaroon ng mas malakas na estratehikong posisyon laban sa India. Talagang ramdam ang tensyon dito. Isipin mo na lang, aangkinin ang teritoryo ng ibang bansa para lang mapanatili ang kontrol sa kalaban. Grabe, di ba? Pero hindi binabaliwala ng India ang ganitong banta. Noong 2017, sobrang tumindi ang sitwasyon sa pagitan ng China at India dahil sa Dolam, lalo na dahil sa Siliguri Corridor. Tinawag itong Dolam Standoff noong Hunyo 2017.
Sinimulan ng China ang pagtatayo ng kalsada sa Dolam, isang teritoryong pinag-aagawan. Ito'y para patatagin ang kanilang pag-aangkin sa mga lugar na pinag-aagawan at ganap na nilabag ang soberanya ng Bhutan. Dahil kakaunti ang opsyon, humingi ng tulong ang Bhutan sa kanilang big brother na India. Nakita ng India ang pagtatayo ng kalsada ng China bilang posibleng banta sa kanilang seguridad, lalo na't napakalapit ng Dolam sa Siliguri Corridor. Kaya't agad na kumilos ang India. Tumawid ang kanilang mga tropa sa Bhutan at hinarangan ang mga Chinese engineer at manggagawa mula sa pagtutuloy ng konstruksyon. Nagresulta ito sa isang standoff kung saan nagkampo ang mga tropa ng magkabilang panig ng higit sa 2 buwan. Pagkatapos ng ilang linggong mabibigat na negosasyon, nagkasundo ang magkabilang panig na mag-withdraw ng kanilang mga tropa at itigil ng China ang kanilang konstruksyon sa Dolam. Pansamantala man, nawala ang tensyon nang walang putok ng baril, isang malaking kaginhawahan. Pero kahit umatras ang China noong 2017, bumalik ulit sila sa kanilang mga antics noong 2024 mula sa mga satellite images ng mga baryo ng Panga, Draman at Chaco. Makikitang nagpatuloy ang mga construction project ng China ng palihim at malayo na ang narating ng kanilang pag-construct sa teritoryo ng ibang bansa. Ang pangalawang pinag-aagawang teritoryo ay nasa central sector na kinabibilangan ng mga lugar tulad ng Jakar L at Pamlang Valleys. Bagamat hindi gaanong kilala ang mga lugar na ito kumpara sa Dolam, mahalaga pa rin ang mga ito para sa dalawang bansa dahil sa likas na yaman at estratehikong lokasyon. Ang Jakar L at Pamlang Valleys ay matatagpuan sa hilaga sentral na bahagi ng Bhutan, malapit sa border ng Tibet. Bagamat kakaunti ang tao sa rehiyong ito dahil sa matarik at mahirap abutin na teritoryo, may mahalagang halaga ito para sa parehong China at Bhutan. Para sa Bhutan, bahagi ito ng kanilang tradisyonal na teritoryo at nais nilang mapanatili ang kanilang soberanya dito. Para sa China, ang kontrol sa mga lugar na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para patibayin ang kanilang mga border at palakasin ang impluensya sa rehiyon ng Himalayas. Tingin nila dito ay isang base na pwede nilang gamitin para mas makalusob pa sa ibang bahagi ng bansa. Sa madaling salita, ang pangunahing problema dito ay ang magkakaibang interpretasyon ng border. Dahil walang malinaw na mga marka noon, ginagamit ito ng China para tahimik na pumasok sa loob ng teritoryo na nilalabag ang mas maliit nilang kapitbahay. Kahit na may mga kasalukuyang pag-uusap, nagtayo na ang China ng mga kalsada, gusali at sinasabing mga military base sa mga lugar na ito na nagpapakita na hindi nila balak bitawan ang mga ito. Dito makikita ang isa sa mga malaking hamon ng Bhutan, isang maliit na bansa na may populasyon na wala pang 1 milyon at limitado ang kakayahan militar. Kaya't umaasa sila ng malaki sa diplomasya at relasyon nila sa India para harapin ang kanilang mga issue sa border laban sa China. Ngunit minsan, hindi pa rin ito sapat. Noong 2020, pinatibay ng China ang kanilang pambubuli nang maghain sila ng bagong usapin sa isang teritoryo na hindi pa tinalakay sa mga nakaraang boundary talks. Sa isang virtual na pagpupulong ng Global Environment Facility, tinutulan ng China ang grant para sa sakteng wildlife sanctuary sa silangang Bhutan, sa distrito ng Trashigang at sinabing pinag-aagawan ng lugar. Natural, tinanggihan ito ng Bhutan at tinukoy na ang lugar na ito ay hindi pa kasama sa 24 rounds ng mga nakaraang pag-uusap. Ganito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na may bullying tendencies ang China sa Asia. Ngayon, ang sakteng wildlife sanctuary ay pinag-aagawan tulad ng ibang mahahalagang lugar at kailangan nating hintayin kung ano ang magiging takbo ng sitwasyon. Ngayon, tingnan natin ang papel ng India sa isyong ito at kung bakit kasing halaga ng Bhutan ang kanilang pakikibahagi sa alitan. Ang suporta ng India para sa Bhutan sa usapin ng China-Bhutan border dispute ay may halong estratehiko, historical at diplomatikong mga dahilan. Una, tulad ng nabanggit ko kanina, may interes ang India sa Dolam Plateau.
Ayaw ng India na makuha ng China ang access sa corridor dahil posible nitong maputol ang ugnayan ng India sa mga estado nito sa Hilagang Silangan. Kaya't ibibigay ng India ang lahat ng tulong na kailangan ng Bhutan dahil mahalaga ito sa kanilang sariling seguridad. Bukod pa rito, nakikita ng India ang Bhutan bilang isang buffer state, isang harang sa pagitan nila at ng China. Kung sakaling masakop ng China ang Bhutan, tulad ng nangyari sa Tibet, mas magiging malala ang mga hamon sa seguridad ng India sa north border nito. Gayunpaman, hindi lahat ng dahilan ay nakabatay sa pansariling interes. May malalim na relasyon ng India at Bhutan na binuo ng respeto, kooperasyon at pagkakapareho sa kultura at relihiyon. Noong 1949, nilagdaan ng Bhutan at India ang Treaty of Friendship na pinalakas pa noong 2007 na higit pang nagpatibay ng kanilang pagkakaisa. Pumayag ang India na samahan ang Bhutan sa mga usapin sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at depensa habang nirerespeto ang soberanya nito. Mahalaga ito dahil hindi hilig ng Bhutan na makialam sa mga issue ng foreign policy dahil mas gusto nitong manatiling neutral at mapayapa. Kaya't kahit malaki ang impluensya ng India sa mga desisyon ng Bhutan, hindi nito inaalis ang kalayaan ng maliit na bansa. Bukod dito, malalim ang ugnayan nila sa ekonomiya at militar. May malayang kalakalan at komersyo sa pagitan ng India at Bhutan mula pa noong nilagdaan ang kasunduan noong 1949. Sa katunayan, mula 2014 hanggang 2023, halos triple ang itinaas ng kalakalan ng India at Bhutan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.5 billion. Mahalaga ito dahil 73% ng kabuuang kalakalan ng Bhutan ay may kinalaman sa India. At sa ngayon, ang India pa rin ang nangungunang source ng mga pamumuhunan sa Bhutan. Dagdag pa rito, malalim din ang relasyon ng militar. Ang India ang tumutulong sa pagsasanay ng militar ng Bhutan. Kaya't sa mga kritikal na sitwasyon, tulad ng pagtatalo sa hangganan kasama ang China, umaasa ang Bhutan sa suporta ng India. Pinatunayan ito noong 2017 kung saan magkasama nilang hinarap ang banta ng China. Isa pang dahilan kung bakit malapit ang relasyon ng India at Bhutan ay dahil pareho nilang kinakaharap ang impluensya ng China. Ayaw ng India na masakop ng China ang Bhutan dahil malaki ang epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kung hindi nila babantayan, posibleng lamunin ng China ang Bhutan na magpapalakas sa kanilang posisyon sa Asya. Ngayon, nagiging alalahanin ng India na habang nag-uusap ang Bhutan at China tungkol sa potensyal na diplomatiko, posibleng lumayo ang Bhutan sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, kailangang panatilihin ng Bhutan ang balanse sa relasyon nila sa India at China nang hindi naaapektuhan ang seguridad ng India. Hanggat ginagawa ito ng Bhutan, malamang nasusuportahan sila ng India o hindi hayagang kokontra sa kanilang mga hakbang para sa kapayapaan. Pero hindi madaling gawin ito at sa kasalukuyang sitwasyon, malalaman natin sa lalong madaling panahon kung gaano katagumpay ang Bhutan sa kanilang hakbang o kung makakaranas sila ng galit mula sa India. Hindi ko alam kung pamilyar ka rito, pero may dating patakaran ng China na tinatawag na Five Fingers of Tibet. Itinuturing nila ang Tibet bilang palad ng kanilang kanang kamay. At ang 5 daliri ay ang mga lugar sa paligid nito: Nepal, Sikkim, Bhutan at Arunachal Pradesh. Para sa China, sila ang may responsibilidad na palayain ang mga lugar na ito, na halatang alibay lang para sa posibleng pananakop. Kahit matagal nang hindi aktibo ang patakaran na ito, hindi na rin nakakagulat kung iniisip mong muling binuhay ito ng China dahil tahimik ngunit tuloy-tuloy ang kanilang paglusob.